Sumweldo ka na ba? Pero bakit parang sandali lang? 'Di ba kahapon lang, ngayon ubos na. Videos that will make you wealthy and debt-free. Alam nyo, ito lang, kung yan ang na-experience nyo, good news. We have a solution to help you how to get out of that situation. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Ngayon, ito lang po, para sa mga taong na parating kapos po ang iyong kita at sinasabi nyo talagang di magkasya, I will teach you on how to turn your sweldo into the greatest tool, okay, para ikaw ay umasenso, umunlad, at lumaban. Pag ready na kayo, I want your full attention. Okay, una sabihin po natin, naku, Chinky, hindi na nga magkasya eh. Paano pa talagang makakaipon, paano pa yayaman? Kung hindi natin ginawan ng paraan yan ngayon, ano magiging sitwasyon mo next year, di ba? Problema mo pa rin pera. Kung hindi mo parang gawin next year, ano pa magiging problema mo, di ba? Magiging problema pa rin the following year. So in other words, give yourself a break and a chance. So, right now, I want you to open your minds and get a piece of paper and pen. Allow me to shed some light kung paano talaga natin maayos to. Number one, common problem ka talaga ng karamihan ng tao kung bakit di talagang magkasya ang kita aside from liit ang sweldo kasi kulang sa system. Everybody say system. Alam mo, sa totoo lang, paulit-ulit mong ginagawang isang bagay na walang tamang sistema, mali pa rin ang resulta. So, how can you create a money management system? Very simple lang po to. Sa sobrang simple, baka ma-shock po kayo. Anong una kailangan? Kailangan meron tayong tatlong bank account. Number 1 is gastos account. Number 2, ipon account. Number 3, investment account. Ano po yung gastos account? For daily needs, di ba? Isulat po natin kung magkano lang talaga ang pwede nating gastusin. For the day, for the month. Number 2, ipon account for emergency fund. Diba? Para sa emergency natin. Investment para sa future. So, pag dumating po, unahin mo muna natin syempre yung ipon, a little bit in investment, and then bago gumastos. Hiwalay-hiwalay agad. Diba? Para hindi mo magalaw. Kasi pag inunan mo talaga, ano mo, parang sa tax yan eh. Diba? Pagka natanggal na yung sweldo natin yung tax, wala ka na magagawa. Diba? Ganun din, unahin na muna natin yung ipon, investment, bago tayo gastos. Kahit na maliit lang po, kahit kumurot lang kayo ng konti. Tapos number 2, gagawa tayo ng percentage. Okay? Ano yung percentage? Walang one size fit all. Kaya iba-iba po ang approach. Adjust po natin. Okay? Una, magkano po ang itatabi natin sa gastusin po natin, 'di ba? Sa expenses natin, bills, pagkain, upa, kuryente, cellphone. Anong percentage? Sulat mo. Number 2, sa ipon mo, anong percentage? 'Di ba? And sa investment mo, anong percentage? Sample lang po to. Pwede tayong mag 5%, 'di ba? Sa ipon, 5% sa investment, 90% sa gastos. 5, 5, 90. The key is this. Habang tumataas po ang income, tumataas dapat ang savings and investment. Maniwala kayo, magpapasalamat po kayo sa akin pagka ginawa niyo yan. Number 3, napaka-importante po. Part of the savings, pupunta dapat sa emergency fund. Kung single ka, at least 3 months. Diba? Kung may pamilya, 6 to 12 months. Bakit po? Kasi ang goal po niyan, just in case na may mangyari, makaka-recover ka in 3 to 6 months time. That's number 3. And step 4, i-invest naman po. Saan natin i-invest? Alam mo, pwede tayo mag-invest sa mga sigurado, safe and secure. One of them, again, this is not an endorsement. This is for educational purposes only. Pwedeng sa Pag-ibig MP2. As low as 500 pesos. Sa kagandahan, tax-free po siya. Back up by the government. Higher interest compared to regular savings. Regular saving, less than 1%. Dito, at least, performance siya na sa 5 to 7%. So, 5 years to, bago to aanihin kasi 5 years ang holding period. So, pagka kumita ka na dito, pwede mo pang negosyo, pang travel, pang down payment, ng kahit anong gusto mo. MP2 is one of the safest way to grow your money. Kung gusto mo naman, isa pang way na safe rin talaga, go to e-banks. Ang electronic banking po, ang kagandahan po dito, mas mataas compared to mga regular banks at 3.5% to 8%, depende kung anong banko. Covered siya ng PDIC ng 1 million pesos naman as insurance. Importante rin po na after you have done this, lahat ng itong step na ito, grow your income. Kailangan po magkaroon tayo ng multiple sources of income. Aside from your day job, kailangan may freelance, mag-online business ka, mag-upskill ka in order for you to apply for better jobs. Pero ito, kailangan mong tatandaan. Dapat may sistema ka muna bago ka magdagdag ng income para hindi na lang ubos biyaya. Uulitin po natin ang unang dapat natin gawin is pag-open tayo ng several accounts, tatlong account, one gastos account, one ipon account, one investment account. Iset
mo na yung percentage. After na ma-set mo na yung percentage, build your emergency fund. Okay? Importante po yan. And then number 4, palaguin po natin ang pera. Pag pinalago na natin ang pera, dagdagan pa natin ang ating kita, diba, mag-sideline po tayo. Pag ginawa mo to, let me ask you this question. Kung may sistema ka, consistent ka sa pag-iipon, may disiplina ka, nag-additional income ka, ang tanong ko po sa inyo, pwede ka bang umasenso? Type yes sa comment section if you agree. Pwede ka rin bang yumaman? Type yes if you agree. Kahit anong kita mo, kung finalo mo tong system na ito, as your income increases, you don't increase your standard of living, but you increase your standard of saving and investing. Maganda ba tong session na ito? Type maganda kung kayo naniniwala maganda to. Kung gusto malaman kung anong tools ang ginagamit po namin sa pagbabudget, i-click mo na lang yung link sa comment section para makita mo mismo. Thank you very much for tuning in. I hope that I have enlightened you in this short session of ours. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.